bahagi pa rin ng introductory rites. Nabanggit ko po last week na para maging mas makahulugan ang paghahanda, ang preparation natin at the start of the Mass, kailangan maunawaan natin, maintindihan natin yung prayer na dinadasal natin sa bahaging ito. Ito po yung tinatawag na confiteor. Yan po yung Latin ng translation sa English ay confess. So, ang confiteor, yan yung first word ng I confess. In the confiteor, we confess our sins, not only to Almighty God, pero sinasabi nga natin, but also to you, my brothers and sisters. Kaya yung penitential rite, yung confiteor, ay public confession. Hinihingi sa atin ang paghingi ng kapatawaran hindi lamang sa Diyos, kundi sa isa't isa. Kaya, ini-express natin yan sa ganyang paraan. The confiteor calls us to consider 4 areas in which we may have fallen into sin. Ito po yung dinadasal natin sa bahaging ito. Dasalin nga natin lahat po. Hindi po yan. Tayo pong lahat. In my thoughts and in my words, in what I have done and in what I failed to do. 4 na bagay po yon. 4 na puntos. Ito po yung dapat ginagamit natin sa pagsusuri ng ating sarili o sa examination of conscience natin. Kaya isa-isay natin. 1, in my thoughts. St. Paul exhorts us to guard our thoughts, keeping them focused on what is good. Ayon kay San Pablo, dapat ang laman lamang ng isip natin ay, may I quote, whatever is true, honorable, just, pure, lovely, gracious. If there's any excellence, if there's anything worthy of praise, dapat yun lamang daw po ang laman ng ating isip. So, anumang labas dito ay pagkakasala sa isip. At binabanggit dito, kabagi ng pagkakasala sa isip, ang pag-iisip ng masama at malaswa sa kapwa. Ang panghusga sa kapwa. Ang labis na pag-aalala o pangamba sa kinabukasan. No, yung worries, fears, and anxieties, bahagi yan ng pagkakasala sa isip. Gayun din, kapag tayo nasisiraan ng loob o nadi-discourage, yan ay mga bahagi ng pagkakasala sa isip. 2, in my words. The spoken word can be used to bless and to curse. And when it is used for evil, it causes great turmoil. Nababanggit sa Biblia ang mga pagkakasala sa salita. Kabilang dyan ang gossip, chismis, no? Slander, insult, lying, boasting. Ang nakalulungkot ay dahil sa magandang halimbawa ng dating leader, ay naging cool, naging in ang pagmumura, ang pag-aalimura, ang pambabastos, ang pambabalahura sa kapwa. Pinapalakpakan pa yan. Hindi na itinuturing na kasalanan. Pero sa bahaging ito ay pinaalala sa atin ang mga pagkakasala sa salita. At bahagi rin sa ating modern times, bahagi rin dyan yung fake news, disinformation, misinformation, historical distortion, historical denialism. Bahagi yan ng pagkakasala sa salita. 3, in what I have done. Ito yung pagkaraniwang pagkakaunawa natin sa pagkakasala. No? Ang nagawa nating nakasakit sa iba, nakasira ng ating relationship sa Diyos. Yan yung sin of commission. At ang ginagamit nating batayan dyan sa pagsusuri ng sarili ay yung 10 Commandments of God. At pang-4, panghuli, in what I have failed to do. Take note, hindi lamang tayo may pananagutan sa mga masamang bagay na ginawa natin, kundi pananagutan din natin ang mga mabubuting bagay na hindi natin ginawa. Ito nga po yung tinatawag na sin of omission.
So, halimbawa po, napaka-konkreto. Alam mong hindi ka dapat na-late sa misa. Alam mo na obligasyon mo sa Diyos ang bigay ang 100% Eucharist. Pero halos linggo-linggo ay late ka pa rin. And you're not even showing any remorse or being sorry for it. At ang masakit pa noon, anong example ang ibinibigay mo sa anak mo na bit mo? Na late kayong darating. Anong mauhubog niyan? Anong iisipin ng anak mo? Okay lang pala ang malate. Di ba? So, sabi nga ni Saint James sa kanyang sulat, whoever knows what is right and fails to do it, for him, it is sin. That's the sin of omission. Mga kapatid, ipinaalala sa atin sa Confiteor ng buhay Kristiyano hindi lamang ang pag-iwas sa mga kasalanan, avoiding sinful thoughts, sinful words, sinful desires, sinful actions. Hindi lamang yan, kundi ang pagiging Kristiyano ay ang pagtulad kay Kristo. Kaya sa bahagi sa penitential rite, hindi lamang natin pinagsisisihan ng ating mga kasalanan, kundi ang kabiguan nating tularan ang buhay at pamumuhay ni Kristo. Christianity is ultimately about the imitation of Christ. Jesus doesn't want us merely to avoid sin. He wants us to grow in His self-giving love. Kaya patuloy tayong nagsusuri ng ating sarili, patuloy tayong humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sapagkat nais nating mas maging katulad ni Kristo. Next week po, tatalakayin naman natin ang bahagi ng Confiteor na kung saan sinasabi natin, through my fault, through my most grievous fault. Kaya abangan ang susunod na pagpapaliwanag.